especially with their inaction. Lalo na dito, kita mo yung kay Distress Mother, di ba? Deadma sila. Si Risa Ontiveros, deadma. So, meron talagang pattern. Meron talagang pattern na it is a whole government approach to persecute. Okay. So, yun ang mangyayari. Ngayon, kung mag-apply ako ng asylum or whatever, bakit? Di ba? Bakit? Di ba? Well, I can go to any embassy right now and then apply. Di ba? Pero we will cross the bridge when we get there. Pero sinasabi ko sa inyo, when I cross that bridge, okay, this will be a global issue. Hindi ba? Ganun lang yun. This will be a global issue. Hindi mo pwedeng ano lang. Hindi magandang, Kasi, kailangan na nating wakasan itong tinagagawan. Kasi kinokolekta ko lang naman yung mga eksena sa buhay ng mga ito. Hindi ba? We just have to actually gather all resources. And ako pa naman, hindi ako nagdi-delete ng mga emails, hindi ako nagdi-delete ng kung anik-anik. And ayun na nga, yung mga pautot ninyo na kukunin ka namin, ganyan. Do not think so highly of yourself on the world stage right now. Dalawa na yung na-approve na asylum request because there is a well-founded risk in the Philippines. At least dalawa, one in Belgium and one in Timor-Leste. So it's now meron talagang well-founded risk, hindi ba? Ako, yung mga nagtatanong kung mag-a-apply, well, I can if I want to, dahil alam ko naman ang procedures, no? Alam ko ang mga evidence because I studied international law. And I actually have a lot of evidence that would actually not even pass the well-founded risk test, but it will actually go beyond the well-founded risk test. Dahil meron talaga, hindi ba? So mga nagtatanong, paano kung may kaso ka sa Pilipinas? Pwede ka ba mag-apply ng asylum? Ayun na nga si Teves nga, di ba may kaso, multiple murder pa, terrorism. Okay. So, ano kasi yan lahi-lahi ba yan? Tahi-tahi yan ng mga issue. Kailangan ipapakita mo yung political climate, anong opinion mo ka inuusig, kung member ka ng social group, anong social group yan. Siyempre, di ba sinasabi ko sa yung categories, race, nationality, religion, social status, or political opinions. Yung social status is membership of a group. Kung isa lang dyan, carry. Paano kung dalawa? Member ka ng social group, at tapos may political opinion. Ipapersecute ka pa because of your political opinion. Okay. Mas malaki yung more chances of winning. Okay. Yung asylum kasi, that's why I don't want to apply for asylum. I-give up mo kasi, magiging path to citizenship kasi yan sa ibang bansa And, di ba, tagal-tagal kung tumira ng Netherlands, hindi ko naisipang, I thought that I could give up my citizenship. But, ang hirap. Parang, I don't want to lose, parang hindi pa ako, sa tinagal-tagal kong tumira sa ibang bansa, I thought that I could give up Philippine citizenship, and then I felt na, ang dami ko ng chances to do it, but I couldn't. Parang may kurot sa puso, alam mo yon. So, hindi ko pa siya settled, no? Kasi ganoon ang asylum Once you apply for asylum, that's already a path to citizenship. So you have to give up your citizenship, and hindi
hindi pa siya settled sa utak ko na I would give up Philippine citizenship. So, yaan ang kaya ay hindi ko siya ina-entertain pa. Siguro, if they push me against the wall, I might. Pero yun na nga, if they will push me against the wall, it's going to be a global sensation, just like the Love the Philippines video. Ganyan. Pero, ay, yun na nga lang. Bala kayo. Lahat kayo nagpa-participate. No? Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung gangbang nila laban sa akin. Kaya, kahit saan akong pumuntang embassy right now, except the United States, I will probably be given an asylum. Alam mo yun? Wala namang asylum dito sa China. So, it's, parang tagal na nilang nagbigay ng asylum, 1970s, late 1970s pa. So, it's not, kasi kung gusto ko talagang tumakbo na sure ball ako ng asylum, edi sana sa Switzerland na lang ako nag-aral. No? Kasi nga, na-accept naman ako sa Geneva Graduate Institute. Mag-aral noon. Dalawa kasi in-applyan ko eh. Isa dito sa China and sa Switzerland. Yung sa Switzerland kasi, Master in International Law sa Geneva Graduate Institute. Dito ang in-applyan ko, PhD. May master's na ako. And I was like thinking, magma-masters ba uli ako? Tapos ngayon, international law naman. Kasi master's ko yung international relations. But my BA is an interdisciplinary of international law and international relations. So inisip ko, ano ba ako? Mag-Geneva ba ako to pursue master in international relations o dito lang sa China to PhD? So sabi ko, mag-PhD na ako. Pwede ko namang mag-master na international relations after ng PhD, pero gusto ko muna mag-PhD. Ganyan. So ngayon, kaya ako nandito, kung gusto ko lang talaga na tumakas, etc., sureball na asylum, di nag-Switzerland na lang sana ako. Natanggap naman ako doon na mag-aral. So, bakit ako natanggap? Well, ganyan talaga. Ganyan talaga kung maganda ang academic records mo, be. I-research nyo na lang kung ano ang Geneva Graduate Institute. Kung gaano kahirap matanggap. Okay. So ngayon, ayun ang eksena ng buhay. No? Yun ang eksena ng buhay. Ako naman is, naniniwala po ako na kung oras mo na. Wala po akong, to be honest, I'm actually contented with my life. Sinasabi ko yun sa maraming tao na, if I don't wake up tomorrow, I would still be happy because I have done a lot with my life already. Parang anything beyond what I have achieved will already just be icing on the cake, or cherry on top, ganyan. Pero the rest, parang okay na ako, contented na ako sa buhay ko. Parang nagawa ko na lahat ng gusto kong gawin sa buhay ko. Alam mo yon? I'm happy. I have achieved what I wanted to achieve. And tapos, ang dami nyo pa dito na nahuhumaling sa aking alindog. Aminin nyo na hindi kayo nakikinig sa akin dahil kayo ay may natututunan, kundi nahuhumaling lang kayo sa aking alindog. Charot! Okay. Kaya yun na nga. Yun ang buong katotohanan ng buhay. Okay? So, para lang po sa kaalaman ng lahat, mag-check tayo kasi ang daming nag-aantay kung tayo ay nakalagpas na umabot na ba tayo ng 500 million views. Malapit na po tayo. Nasa ano na po tayo? 467,172 views. Ito po yung 90-day metric. So, ilang millions na lang mag-500 million na tayo. So, about 64 billion. 64 million. About 64 million views, makukross na po natin ang 500 million views. So, dahil po yan sa inyong very engaged activities sa ating page at sa inyong pagpapakalat ng alindog
ng moisture, alam niyo naman, spread the moisture, hindi ba? Spread the moisture. So, ayun lang po ang eksena. Kaya nga, ayun na nga, na anything, pinapayo ko sa gobyerno ng Pilipinas, si Teves may multiple murder, terrorism, na-approve yung asylum niya, Timor-Leste pa yan. Si Sheena, nasa Belgium, na nag-apply din ng asylum dahil may well-founded risk laban sa BBM administration, na-approve din yung asylum. So, ibig sabihin, dalawang bansa, different na mga bansa, naniniwala na may well-founded risk sa Pilipinas. So, mamili ka lang kung saan mo gusto pumunta. Pwede ka mag-apply sa Belgium, pwede ka mag-apply sa Timor-Leste. Actually, pwede ka mag-apply sa iba't iba. Pero alam ko, meron ng dalawa. Meron isa, meron dalawang in process. Yung isa sa isang ally ng Pilipinas, hindi sa United States. Yung isa sa Europe. I think meron pang isa din sa North America. So, malaki yung evidence ba na ma-approve sila because sa pinakita ng Congress, pinakita ng Senado, pinakita ng Executive Department, sa kung anong ginagawa nila sa mga Duterte supporters, including mainstream media. So, ibig sabihin, there is a whole nation persecution approach. Wala nang sandalan. Wala nang sandalan yung mga tao kahit mainstream media. Malala yun. Tapos syempre meron pang mga iba pa na evidence ba. Hindi ko na lang sasabihin kung ano dahil bakit? Kayo naman, ginawa nyo naman ng bonggang-bongga. So, ayun na nga, we have, what's this? Yun na nga sinabi ko, di ba? I know international law. I know, I've studied it. A nga ako sa public international law. And, I studied it. I know the procedures. And, ayun na nga, na sabi ko, wala din sila dyan kay Harry Roque. Ang baba ng test ng asylum, well-founded risk, reasonable possibility. Okay? Can you imagine reasonable possibility lang yon ha? And, ayun ang eksena. Tapos, meron ng established pattern. Okay? Yung kay Sheena, and yung kay Teves. And of course, yung mga decisions dyan, I'm pretty sure kukunin ni Harry Roque yan. Kukunin niya yung decision ng asylum ni Sheena sa Belgium, ni Teves sa Timor-Leste, para evidence ba na similarly situated person. Kasi similarly situated sila ni Sheena and Teves because pareho sila ng reason, well-founded risk of persecution or harm sa Pilipinas, brought to you by your government. So, ayon ang eksena sa buhay. Si Maharlika po, hindi po nila yan ma-extract dahil yun po ay US citizen. Kung gusto nila, kasuhan nila si Maharlika sa United States. Kung mag-jury trial, broadcast na naman yan. Magkakaungkatan na naman tayo ng mga Jehovah, hindi ba? Actually, ang daming sinampang kaso laban kay Maharlika sa US. Libel, etc. So, yun ang eksena ng buhay. Ayan, yung pamilya ni Percy Lapid, nag-apply na rin ng asylum sa United States. So, ayun din, well-founded risk of persecution or harm. So, very telling yon kasi, ba't ka nag-apply ng asylum? Kasi, ibig sabihin, hindi sila mabibigyan ng protection ng gobyerno sa Pilipinas. Kaya sila nag-apply ng asylum. Yun Hindi ba? So, ibig sabihin, marami na nga. Tapos, iba't ibang bansa pa ang nag-approve. Can you imagine? Timor-Leste? Ang bata-bata ng Timor-Leste. So, pwede ba yun? Pareho ng findings ang Timor-Leste and Belgium na may well-founded risk of persecution or harm sa Pilipinas. Kaya sila nagbibigay ng asylum sa mga Pilipinong nagsisik ng refuge sa bansa nila.
So yun lamang po. Maraming salamat at huwag na po tayong magpapabudol muli. Kailangan po tayong magsalita at ako naman po ay magsasalita ako hanggang kaya po ng aking moisture. So manalangin po kayo na manatili po ang aking moisture. Happy Sunday and may God save the Philippines.